Hi guys! Welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang dito, i-subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. For today's video ay i-share ko sa inyo yung mga personal experience ko sa may paglo-loan sa mga online loan application. So disclaimer lang, ito ay base sa mga personal experience ko at sa mga nababasa ko online at mga reviews sa mga online loan application. At kung ikaw ay madalas mangutang or nagbabalak umutang ay pwedeng-pwede sa'yo yung video na to para malaman mo kung ano ba yung mga possible na ma-experience mo pag ikaw ay nag-loan sa mga online lending app. Pero bago ang lahat, kung meron kayong tanong about sa may mga online lending apps ay pwede kayo mag-comment or i-PM nyo ko sa my Facebook account ko. Ilalagay ko yung link dyan sa my description box at sa may comment section. So mag-start na tayo. I-share ko sa inyo yung 10 dahilan kung bakit kailangan yung iwasan itong mga online lending applications na kumakalat ngayon at parami ng parami online. At nang ienggan niya na subukan sila. At unang-una, base sa may personal experience ko, ay kakalat ang cellphone number mo sa may iba't ibang mga online lending apps. At na-try ko minsan i-click yung link na may nag-text sa akin na kesyo approve na yung loan ko or pwede ako mag-apply ng loan sa ganitong lending app. Tinry kong i-open at na-redirect ako sa my App Store or Play Store tapos sobrang baba ng ratings at ang daming bad reviews. So yun yung unahang reason kung bakit kailangan mong umiwas sa mga online lending apps na hindi legit at hindi SEC-registered at walang office kahit saan dito sa Pilipinas. At pangalawa, hindi lang ako isang araw nakaka-receive ng mga text kundi araw-araw. Buti na lang ay dalawa yung SIM ko. Yung SIM na ginagamit ko ay hindi ko ganong ginagamit. Kaya doon lang natatambak lahat sa may isa kong SIM na yon at binubura ko na agad. Or yung iba, pwedeng-pwede nyong i-block yung number para hindi na kayo makareceive ng text. Pero, na-experience ko na kahit na pala i-block ko ay marami pa ding magsusulputan araw-araw. Pangatlo naman, hindi lang text ang mga nare-receive ko, kundi may mga tumatawag na. Kahit na nasa bahay ko, matutulog na lang. At nung tinry ko namang sagutin dahil number lang, baka mahalaga. About lang pala sa may pag-a-apply ng loan. Kung gustong mag-apply, ay ayun, meron silang amount na ibibigay. So ayun, auto-block na yung mga ganon. At pang-apat, may mga magte-text sa mga nakalagay sa may phone book mo. Dahil dun sa may mga online lending apps na iba, ay maraming hinihinging contact references at pagka nga na-tsempuhan nyo na hindi legit yung na-applyan yung loan app, ay ite-text lahat ng mga nasa may phone book mo. So ayun, malalaman pa ng mga nasa phone book mo na ikaw ay may ganitong halagang utang, pagka hindi mo nabayaran ay ganito, ganito, ganito na. So ayun, nakakahiya. Pero hindi ko naman yon na-experience. Ito ay nabasa ko sa may ibang loan app na review ng mga taong gumamit at na-experience nila yung mga ganong situation. At panglima naman, mataas ang interest rate at madaming hidden charges. So pagka kayo ay mag-a-apply sa mga online lending app, online ay make sure na basahin nyo lahat mga terms and conditions, yung mga agreement, yung mga policy para klaro sa inyo kung may mababawas ba sa may loan amount na ilo-loan mo or kung buo pa din at kung maraming mga hidden charges na makakaltas pa. Meron kasing mga legit na loan application na talagang kung magkano yung loan mo, ganun yung mare-receive mo. At meron namang mga hindi legit na loan application tas sobrang taas, almost half yung mababawas sa may ilo-loan mo. So bago kayo mag-agree at bago kayo mag-proceed, mag-confirm, ay tingnan nyo muna yung mga interest rate at hidden charges. At pang-anim naman ay fake na mahabang araw ng pagbabayad. Yung iba nakalagay 30 days, 1 month, 2 months, up to 365 days pa yung nakalagay. Pero after 7 days ay magbabayad na kayo. At pagka hindi kayo nakapagbayad ng 7 days na yon, napakadami na sa iyong sasabihin. Na kesyo pupuntahan ka sa may bahay nyo, ipapakulong ka at madami pang iba. Meron din na wala pang 7 days, text na ng text, tawag na ng tawag. Kaya mahalaga talagang basahin muna yung mga terms and conditions bago ka mag-proceed sa my loan application mo.
At pang 7 naman, maaaring kumalat yung mga personal information mo including your ID. Kaya make sure na legit talaga yung mga online loan na ina-applyan nyo online para maiwasan yung mga ganitong pangyayari. At pang 8 naman, syempre, kung ikaw ay may trabaho, bago dumating yung sahod mo ay ubos na agad dahil sa may paglo-loan mo. Kaya yung paglo-loanan mo, wala namang masama kung importante yung paggagamitan mo. Pero ang hindi maganda ay yung mangungutang ka lang dahil sa may mga luho mo. Kaya ayun, ang mangyayari bago makuha yung sahod mo ay ubos na dahil ipambabayad mo na sa may in-applyan mong mga online lending application. At pang 9 naman, ay mahuhumaling ka ng mahuhumaling na mag-loan ng mag-loan para ipantapal sa may isa pang online lending app na inutangan mo. So, hindi may iwasan yung mga ganong pangyayari. At pang last naman, ito yung matindi. Huwag kang magtatry mag-loan, lalo na kung yung na-applyan mo ay hindi naman legit dahil grabe ang harassment at mga death threats na isesend sa'yo at ipapadala sa mga contact references mo. At even sa mga hindi mo nakalagay na contact reference, kagaya na sabi ko kanina, kahit sinong nasa may phone book mo ay pwede nilang ma-access. At habang tumatagal ay syempre ma-frustrate ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo. Kaya mas okay na bago talaga mag-loan ay siguraduhin legit, mababa ang interest, at walang mga hidden charges yung pag-a-applyan nyo ng online loan application. So yun lang, ito ay mga shinare ko. Hindi ko kayo tinatakot na wag mag-apply or mag-try sa mga ganitong online lending apps dahil marami pa din namang legit na mga online lending apps at yung iba ay nandito din sa may channel ko. Nagawan ko na din ng reviews. At kung meron pa akong mga hindi naidagdag dito sa mga dahilan na to, pwede nyo i-comment dyan sa comment section para maging aware na din yung mga nagbabalak mag-loan. So ito ay hindi ko nilalahat yung mga online lending apps na hindi legit dahil kagaya na sabi ko kanina, maraming mga legit at trusted na mga online lending application. So, yun lang. Thank you for watching.